and visions reveal the secrets of your heart. Lord, our faith is rising. Let all heaven sound the coming of your day. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus' name will be saved. Pour out your spirit on the nations of the world. Let them see your glory. Let them fall in reverent awe. Show your mighty power. Shake the heavens and the earth. Lord, the world is waiting. Let creation see the coming of your day. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus' name will be saved. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening, and everyone who calls on Jesus' name will be saved. The times my life was filled with clouds, my worried mind was filled with fears. I couldn't count all the lonely hours spent with memories and tears. I never thought I would see the day when peace could throw all those sorrow away. But then you came and you showed me the way. You have made all those times disappear. You changed my life in a moment, and I'll never be the same again. You changed my life in a moment, and your way caused me to understand. With a touch of your grace, in a moment of time, all my sorrow is gone. I never thought that I could be changed so much in so many ways. I'm still surprised when I look in my own past to see I could live in your name. You changed my life in a moment, and I'll never be the same again.
changed my life in a moment, and your way caused me to understand with a touch of your grace. In a moment of time, all my sorrow is gone. You changed my life. You changed my life in a moment, and your way caused me to understand with a touch of your grace. In a moment of time, Jesus, just by your grace. In a moment of time, all my sorrow is gone. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming lalay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang
Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought
rescue the souls of men. Oh, you rescue the souls of men. Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty infinite Father, faithfully loving your own, here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for.
a God like you. Only a God like you.
Morning po. Tumayo po tayong lahat. At alam nyo na, palakpakan natin ang ating Panginoon ng malakas. Na malakas. Yes. At lahat tayo sumigaw ng Praise the Lord. Praise the Lord! Amen. Amen. Sa tingin ko po this morning, we have to ask ourselves two things. Number one, bakit po tayo nandito? Ayan. Ano ba yung gagawin natin dito? Amen? Second question is, sino ba yung kasama natin sa umagang ito? Tama po. Those are, I think, very important questions that we ask. Why we're here, anong gagawin natin, and at the same time, sino ba yung kasama natin? And nakakatawa po because Isaiah 12:5-6 give us an idea of why we're here. At anong gagawin natin at sinong kasama natin. Sabi po sa Isaiah 12:5-6, sing to the Lord for He has done glorious things. Let this be known to all the world. Shout aloud and sing for joy, people of Zion, for great is the Holy One of Israel among you. Amen? Amen. Una, we will sing to the Lord with all our hearts. We will sing for joy and because God is with us. Amen? Amen. Sa salitang Tagalog po, ang sabi po dyan, umawit kayo sa Panginoon dahil kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag nyo ito sa buong mundo. Verse 6, sumigaw kayo at umawit sa galak. Hindi lang po pala sa simpleng kanta. Sumigaw kayo at umawit sa galak. Kayong mga taga-Zion sapagkat makapangyarihan ang banal na Diyos ng Israel na nasa piling ninyo. Amen? Kapiling natin ang Diyos, kaya palakpakan natin siya. Amen. And with all these truths, let us sing this song, Avino Malkeno, with all our heart, remembering that God is faithful and He is with us. Amen. Amen. Praise the Lord. Let us close our eyes and ask the Lord in prayer. Praise you. Avinu Malkeinu, Shema Koleinu. Avinu Malkeinu, Katanu lefanecha. Avinu Malkeinu, Kamal Aleinu, Vial Aleinu, Vitapenu. Avinu Malkeinu, Kaleko
Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we recognize your presence this morning. Let your glory fill this place, Father. And thank you so much for reminding us this morning that we're here because we would like, Lord, to sing beautiful songs sa iyo, Panginoon. We would like to sing for joy, Panginoon, for you. And thank you as well for reminding us that you are with us always. For throughout history, you've proven how you love Israel. And for many, many years, you've also proven how much you love us and how much you'd like to take care for us. And so this morning, we also pray for the worship team. Bless them, anoint them, empower them, Father, so they may be able to lead us into a high and extravagant worship that you truly deserve. And we also pray for the messenger, the preacher this morning. Bless him, anoint him with your double portion of your anointing. Guide him as he deliver your precious word to all of us. And we pray that your word, Panginoon, na maririnig namin sa umagang ito will strengthen our faith, will comfort us, and remind us of how you've been faithful and how you've been good to us. And may this word that will touch our hearts this morning allow us to remember that we have to obey you with all our hearts. May this morning give you glory, Panginoon, and nawa matuwa ka sa mga awitin na prepare ng worship team, sa mga awitin na awitin namin, Panginoon. And even, Lord, through small actions that we will do this morning, may your name be glorified. And we also pray for the people joining us online. Thank you so much for giving them the opportunity to be with you as well. Thank you for the opportunity na makakaawit sila. Lord, makakasama sila sa aming pag-aawitan, Panginoon. Lord, spending time with you is so precious to us and so special to us because you are the one who truly loves us. You are the one who've proven many, many times that you will never ever leave us. And so this moment, we don't want to take this for granted. We wanted to recognize your presence in this place. We wanted to tell you that we love you. We wanted to tell you that we appreciate all the things you did for us. Thank you so much. And even, Lord, Father, we thank you for all the beautiful things in store for us. And so this morning, as we sing these beautiful songs for you, may you be honored, may you be glorified, and may you be pleased with all these actions from our end, knowing that it was your love who pushed us to do all these things. We also pray for our brothers and sisters in Bulacan. Lord, they will also try to please you this morning. May you honor every service that they give to you, Panginoon. Thank you so much for the lives of our brothers and sisters in Bulacan. Thank you so much na kasama namin sila na naglilingkod sa inyo. Lord, this morning, we thank you, we praise you, and we give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Come on, clap your hands to the Lord. Hallelujah. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, blessed is the Lord. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, blessed is the Lord. Mina olam, Bala olam, praise His name forever and again. Mina olam, Bala olam, blessed is the Lord, the God of Israel. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say, Amen. Sing all the nations, hallelujah, and Israel will say, Amen. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say, Amen. Sing all the nations, hallelujah, and Israel
Israel will say amen. And Israel will say, Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, blessed is the Lord. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, blessed is the Lord. Min haolam va'ad ha'olam, praise His name forever and again. Sing to the Lord. Min haolam va'ad ha'olam, blessed is the Lord, the God of Israel. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say amen. Sing all the nations hallelujah, and Israel will say amen. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say amen. Sing all the nations hallelujah, and Israel will say amen. And Israel will say, Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, blessed is the Lord. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, blessed is the Lord. Min haolam va'ad ha'olam, praise His name forever and again. Min haolam va'ad ha'olam, blessed is the Lord, the God of Israel. Sing on your heart. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say amen. Sing all the nations hallelujah, and Israel will say amen. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say amen. Sing all the nations hallelujah, and Israel will say amen. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say amen. Sing all the nations hallelujah, and Israel will say amen. And Israel will say, shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand reigns on high. The Lord's right hand reigns on high. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand reigns on high. The Lord's right hand reigns on high. Sing for joy in the Lord, oh you righteous ones. Sing for joy in the Lord, oh you righteous ones. Sing for joy in the Lord, oh you righteous ones. Sing for joy in the Lord, oh you righteous ones. Sing to Him a new song. Let your heart rejoice in Him. Oh, magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me. Let us exalt His name. Sing for joy in the Lord, oh righteous
magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. Oh, magnify the Lord with me. Let us exalt His name. Sing for joy in the Lord, oh you righteous ones. Sing for joy in the Lord, oh you righteous Celebrate. ones. Sing for joy in the Lord, oh you righteous ones. Sing for joy in the Lord, oh you righteous ones. Bless His holy name. 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 With shouts of Joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. Shout. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand reigns on high. The Lord's right hand reigns on high. shouts of Joy and victory resound in the Let the tents of the victory righteous of the sound in this Lord. place. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous again, of the shout. Lord. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand is lifted high. The Lord's right hand has done mighty things for us. The Lord's right hand reigns on high. the Lord's right hand. The Lord's right hand reigns on high. The Lord's right hand reigns on high. So let the nations sing and praise Him, and Israel will sing, Amen. Sing all the nations, hallelujah, and Israel will say, Amen. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say, Amen. Sing all the nations, hallelujah, and Israel will say, Amen. And Israel will say, Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, blessed is the Lord. Hallelujah. Blessed is the Lord. Blessed is the Lord. Hallelujah. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord, O God. Thank you, Lord, Panginoon, sapagkat nagkaroon ng ceasefire, Lord God, sa pagitan, Panginoon, ng mga bansa, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, patuloy namin dinadalangin sa inyo, Lord God, ang Israel. Sa mga oras na ito, Lord God, Panginoon, makilala ka nila, Panginoon, that Ikaw, Panginoon, ang Messiah na matagal na nilang inaantay. Thank you, Jesus. We worship you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may His
peace. Jerusalem, city of our God, their salvation was poured out for you. The atoning of the Lord. Once your streets were filled with joy, branches raised up high, shouting, blessed be the Holy One, Yeshua Adonai. Shalom. Shalom, shalom, Jerusalem. Be your prayer. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may His praise be found in you. Israel, beloved, Ephraim, my son, how my heart would thrill to hear you say, Messiah has come. Oh my God, hear us.
Kadosh,
the honor. In Jesus' name we pray. Amen. Avir harim talul kayayim vereya choranim
Praise the Lord. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng pagsamba sa lahat. Lagi ko sinasabi yung mapagpaalala kasi marami sa atin malilimutin. Di ba? At ngayong araw na to, special day ito para sa atin lahat. Today is a very special day of worship and prayer for the peace of Jerusalem. Pastor, bakit sobrang concerned ba ng Christ of All Ages sa Israel? Ako personally, at sa church, sa Christ of All Ages, napakahalaga ng Jerusalem sa atin. Sapagkat ang Israel po is the birthplace of our Lord Jesus Christ. And number 2, sa Israel din, ipinanganak ang ating pananampalatayang Kristiyano. Amen? Yan ang dahilan kung bakit ka pupunta sa langit. Yan ang dahilan kung paano ka mag-enjoy sa millennial kingdom dahil ipinahayag sa iyo ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Jesucristo, ang Panginoong ipinanganak doon po sa Bethlehem. Bakit kaya habang tayo ay nananalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem, ay parang lalong gumugulo? Bakit kaya? Kung kailan tayo nananalangin, no? Praying for the peace of Jerusalem is not just a choice. Hindi po ito kung gusto mo lang. Ito ay utos ng Diyos sa kanyang mga tao. Kung hindi ka tao ng Diyos, huwag ka nang umasa. Hindi ka inuutusan ng Panginoon para ipanalangin ang Israel, ang Jerusalem. In Psalm 122 verse 6 declares, "Pray for the peace of Jerusalem. They shall prosper that love thee." Ano sabi dito? Ipanalangin niyo ang kapayapaan ng Jerusalem sapagkat yung mga nananalangin para sa Jerusalem ay nagmamahal dito at mamahalin sila ng Diyos. Sabi niya, they shall prosper that love thee. Lahat ng nagmamahal sa Jerusalem, ang sabi ng Bible, pagpapalain. Amen? This call remains urgent for the church today. Sa mga church ngayon, ang pananalangin sa Israel at Jerusalem ay isang panawagan. Hindi tao ang nananawagan sa atin. Ang Diyos. Amen? Kung tao lang, hindi ko napapansinin. Pero Diyos ang may utos sa atin. At especially, sabi ko nga dito, this call remains urgent for the church today, especially as we draw near to the rapture. Habang papalapit ang rapture, tayo ay inuutusan ng Lord. Kaya nga gusto ko ang Christ of All Ages, part. Tayo ay kabahagi sa mga church na nananalangin at nagmamahal sa Israel, sa Jerusalem, at sa lahat ng mga Hudyo. No? At tandaan po natin na tayo po ay nasa mga huling araw ng church age. Hindi po yung end times pa talagang end na end. Let us be faithful in lifting up Israel in prayer, standing in the gap as watchmen on the wall. Tumayo tayo lahat muna at tayo mananalangin. Let us invite the presence of the Lord with the power of the Holy Spirit dito sa lugar na ito. As we come to pray for the peace of Jerusalem, as we come to sing and celebrate Israel, lalong-lalo na po sa katatapos lang na digmaan, ayun ay pansamantala lang. Father, in the name of Jesus, we thank you and praise you this morning. Thank you, Lord, for you come in this place to listen to our worship and to listen to each of every one of us. Pagpalain mo bawat isa, fill us with the Holy Spirit that we may understand the Word at mamaya sa aming panalangin, puspusin mo ang mananalangin kasama si Sir Josie Brobio upang pangunahan ang pananalangin sa Israel. We thank you and praise you and bring back the glory, honor, in Jesus' name. Amen and amen. Makaupo muna tayo. Bakit yan? Pumalakpak kayo para kayong ano? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay lang yung may mga konting-konting palakpak, pang sa akin lang yon, no? Pero pag sa Diyos, dapat may sigawan pa nga, amen? No? The title of my message today is The Birth Pains. Ito lalo na yung mga nanay na nanganak. Sino yung mga nanay na nanganak dito? Dami, ano? Sino yung kukunti ang anak? Ako tulad ko, 5 anak ko. Kulang. Dapat 12 yan eh. As the world watches the unfolding war between Israel and Iran,
we are reminded that these events echo ancient prophecies spoken long ago. Kung nakikita natin, ang Israel ay ginigera ng ibang bansa, ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan, sa mga propesiya o hula ng mga prophet, lalo na rin si Jesus Christ. Jesus Christ is a prophet. He is the Lord of Lords, the King of Kings, and He is God. He is our Savior. Lahat na sa Kanya. No? At itong mga hula na ito na nangyayari ngayon, ay noon pa inihula na nagkakaroon ng katuparan sa panahon natin. No? Israel stands at the center of God's eternal plan. Kaya nga huwag kayong mag-alala, mga Pilipino, hindi tayo bobombahin ng Iran. Alam niyo ba kung bakit? Hindi na tayo pinapansin. Wala tayong K. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng K, pray for the peace of Jerusalem. Amen? Baka siguro kung makikita ng Iran na nananalangin talaga tayo para sa Israel, baka padalan tayo ng konting pulbura. Pero hindi sila mag-aaksaya para sa atin. Amen ba? Oo, kasi ang kalaban dito, Israel. Wawasakin ng Israel, uubusin ng mga Hudyo. Yun ang plano nitong mga Iranian, at nung unang panahon pa. Okay, Israel stands at the center of God's eternal plan, fulfilling its role in the imminent coming of the Lord Jesus Christ. Listen, church, magpasalamat tayo sa Israel, sapagkat ang Israel ang magpupulfill, Siya yung magtatapos, siya yung gaganap ng kaganapang isinulat sa banal na kasulatan. Para ano? Para tayo ay kunin na ng Diyos dito sa lupa at isama sa langit. So let us unite in prayer, not only for peace, but for wisdom, for protection, and fulfillment of God's promises, both to the Jews and the church. Sa ibang church, meron tinatawag na replacement theology. Wala na ang Israel, ang Diyos ay nakatingin na sa church. Sino may sabi sa kanya? Kung ang Christ of all ages lang ang titingnan ng Panginoon, wala siyang time. Amen? Huwag tayo kasing masyadong pilingero. No? Sapagkat ang mata ng Lord ay nasa Israel ngayon. Nakikisali lang tayo. Lord, sali naman kami. Ito, ginagawa natin na to. Sumasali lang tayo. Sa giyera, hindi. Sa panalangin. Sa kasalukuyan ng Israel ay nasa sentro ng isang banal na kasaysayan at ginagampanan ng kanyang papel sa paghahanda sa muling pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga pag nakikita nyo ang Israel, nagkakaroon ng problema. Sabi ng Bible, lift up your head, for your redemption is drawing near. Taas mo ang iyong ulo, magsaya ka sapagkat ang kaligtasan mo ay palapit na. The true freedom is rarely handed over gently. It's often fought for, labored over, and earned through discomfort, struggle, and transformation. Okay, ang tunay na kalayaan ay bihirang kusang ibinibigay. Sasabihin niyo, sige, malaya ka na. Hindi pwede yun. May kabayaran. Pinag-aralan ko nga kung magkano nagastos ng Israel para lang sanggahin yung mga missile ng Iran. Nakita ko, $285 million a night. 12 araw. Sa peso, 200 billion pesos para sumanggalang. Para sanggahin lang. Nakita niyo kung paano pinaghandaan ng Israel sa pamamagitan ng Diyos. God is the one who gave Israel the wisdom to prepare for war. Tayo, inuubos ang ginto. Di ba? Huwag na kayong mag-alala kasi hindi naman tayo Israel. Tayo yung mga hentil na, salamat nga tayo, ikaw at ako ay na-born again. Kung hindi tayo na-born again, wala ka rin. Oo. Ngayon, naging holy nation tayo. We are the royal priesthood because of Jesus Christ. Nagkaroon ka ng halaga, nagka-value kayo, nagka-value ako dahil kay Kristo. Amen? Hallelujah. Bata pa ako, tinuruan na ako ng mahalin ng Israel. In 1987, nang ako na born again, isa sa mga natutunan ko halos first day is to pray for the peace of Jerusalem. And during that time, mahirap na hirap ang buhay ko. Pero may pangako ang Diyos. Ang sino mang magmahal sa Israel, pagpapalain ko. And look at me now.
I am the living testimony. Ako'y buhay na patotoo dahil pinag-pray ko ang Israel, hindi lang yung dahil gusto ko ng blessing. Kasi pag gusto mo lang ng blessing, mga kapatid, alam ng Diyos yan. Para ka lang yung mga nakapila sa ayuda. Gusto kong patunayan sa Panginoon na hindi lang dahil sa blessing ko, pinag-pray ang Israel, dahil ito ay kanyang utos sa akin at susundin ko habang ako ay nasa lupang ito. Amen. Hallelujah. Tandaan natin, ang kalayaan pinaghihirapan. Amen? Ginagastusan. Tithes and offerings lang, hindi nyo kayang bigay. Kasama yon. Amen? Tulad ng physical na pagpapahirap ng nanganganak. Sino yung mga nagkaroon dito ng birth pains? Ang sakit, ang paghilab. No? Di ba? Panay ang sigaw mo, Pedro, hindi ka na uulit. Jonathan, hindi ka na uulit. Sabi ni Cindy. Hindi madali ang manganak, hindi pa natin nasubukan. Pero ganun inihalin tulad ng Panginoong Hesukristo ang pains, ang nararamdaman ng Israel sa mga panahon natin na to. Na masakit man, magulo man, pero ito ay magbubunga ng panibagong simula ng buhay. Ganun naman lagi, di ba? Pagkatapos manganak ng isang babae, ng nanay, nakangiti na. Di ba? Nakangiti na. Hawak na ni Pedro yung kanyang anak. Di ba? Kumikis-kis na si Pedro. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang isang mahalagang hula ng ating Panginoon na mangyayari at nangyayari sa mga huling araw. At bilang isang pastor ng Christ of All Ages, responsibilidad ko, ayokong managot sa Diyos, na kayo ay gabayan, turuan tungkol sa mga hulang nagaganap sa mga huling araw at bago bumalik ang Panginoon at bago dumating ang rapture of the church. Ang sabi ng Bible, Matthew 24 verse 1, morning Teobia, meron tayong kaibigan from Israel, from the Philippines na, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its building. Anong ginawa ng Panginoon? Umalis siya doon sa templo at umakyat po siya doon sa Mount of Olives. Kasi pag nagpunta ka sa Israel at umakyat ka sa Mount of Olives, makikita mo yung kabuuan at ganda ng Jerusalem. Hallelujah. Hallelujah. Sabi ng Lord 24 verse 2, do you see all these things? He asked, I tell you the truth, not one stone here be left on another. Everyone will be thrown down. Ano sinasabi ng Panginoon? Ang templong nakikita nyo, ang magandang templo ng Jerusalem na yan, isang araw mawawasak yan at nangyari nga noong 70 AD. No? At wala na ngayon yung templo. At nagkakaroon ng pagpaplano ang Israel to build the third temple. And in verse 3, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciple came to him privately. Binulungan si Jesus, Lord, tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the ages? Hindi pa umalis ang Panginoong Hesukristo doon sa panahon na yon. Pero tinanong sa kanya ng Panginoon ng mga kanyang mga alagad. Sabi niya, kailan po mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito? During the time, si Jesus Christ hindi pa umakyat sa langit, pero may idea na ang mga Hudyo na ang Panginoong Hesukristo ay babalik. Amen? Kaya huwag niyo yung baliwalain yun. We are here to pray for Israel, for Jerusalem, because panahon na para marinig din natin ang mga propesiya, mga hula tungkol dito. Sabi dito, ano po ang magiging palatandaan? Ito sabi ni Lord, when Jesus shared these words with his disciple, Israel was under the control of the Roman Empire. Ang Israel ay nasa kuko ng kaaway. At least, Roman Empire ang kalaban ng Israel. Pero ang Pilipinas ang kalaban, kapwa Pilipino. Look at that. Diba? Kaya may kukunik ko lagi yan eh. Israel under the hands of their enemies. Roman Empire, Philippines is under the enemy na ang Pilipino rin ang nagpapahirap sa atin. Paano natin magkakaroon ng kalayaan dyan? And so we have to pray for the peace of Jerusalem.
para magkaroon ka ng kalayaan. No? At nung panahon na yon, maraming tensyon, maraming girian. There are a lot of tensions between Roman authorities and the Jewish people. Many of his followers hope that the Messiah, the Lord Jesus Christ, will liberate them from the Roman oppression. So when Jesus spoke of wars, persecution, false messiahs, and the eventual destruction of the temple, sila ay nasyak. Nagtaka sila kasi iniisip nila na si Jesus Christ yung Messiah talaga. At ang gagawin ng Messiah, ililiberate sila, physically speaking, sa pamamagitan siyempre ng giyera. Paano mo kukunin? How can you grab the power from the Roman Empire with prayer only? Amen? You have to fight. Katulad niya nangyayari. Magkano ginastos ng Israel para lang dumepensa? 200 billion pesos. In Matthew 24 verse 4, sabi ni Jesus Christ, "Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Christ, and will deceive many." Sabi ng Bible sa Tagalog, mag-ingat kayo. Kausap niya ang kanyang mga alagad. Kausap din niya tayo. Amen. Sabi nung iba, nagtataka naman ako kay Pastor Alfred, nakakausap pala niya ang Diyos. Tanong ko kayo ngayon, sino mga anak ng Diyos dito? Kinakausap ba kayo ng Diyos? Amen. Ano sabi dito? Ito, kinakausap tayo ng Lord. Mag-ingat kayo upang hindi kayo maaligaw ninuman. Marami paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. That's the reason why marami tayong relihiyon. Oo. Di ba? Hallelujah. Kadalasan, kapag may kaguluhan, sinasamantala ito at lumalabas ang mga mandaraya. Tama ba yon? Pag may gulo sa pamilya, kaya nga mag-iingat kayo, pag may gulo sa pamilya, makinig kayong mabuti, tawagin nyo lahat ng mga anak nyo, kayo-kayo lang. Huwag nyo pasasalihin yung mga marites at saka mga kung sino-sinong tao na walang pakialam sa pamilya nyo. Amen? Para maiayos nyo ang pamilya. Kasi pag may sumali doon sa problema nyo, lalo sa Israel, kung merong sasali sa Israel na magbibigay pa ng problema, magkakagulo. Kaya nga, huwag tayong maging problema ng Israel. Maging part tayo ng solusyon. Maging part tayo ng buhay ng Israel. Amen? Sabi dito, kadalasan kapag may kaguluhan, maraming lumalabas na mandaraya, fake news, maling balita, o impormasyon na nagiging sani ng pagkalito ng maraming tao. Di ba? Nung i-declare ni Donald Trump yung truce, nakita niyo naman, inulan siya ngayon ng batikos. Dahil ang ginawa ni Iran, binomba niya ang Israel. At si Israel naman, pumalag, binomba rin. Alam niyo kung bakit? Parang tayo, parang Pinoy. Pinagbati mo na, nagbatukan pa. Di ba? Noong tatanda ko kami ni Chat, kaaway kami ni Chat. Nasa harap kami ng biyanan ko. Inaawat kami ng biyanan ko. E di nagpaawat na ako. Nakalingit lang ang biyanan ko, sinipa ako ni Chat. Ganoon. Parang Iran. Alam mo ginawa ko? Tiningnan ko yung biyanan ko kung nakatalikod. Doon tinalikod, kinobra ko. Oo. Sabi naman, ni umiyak si Chat. Sabi ni, ewan ko natatandaan pa ni Chat. Sabi ni Mamang, ano ba kayo? Para kayong mga bata. Ganito nangyari sa Iran at saka sa Israel. Nung dineclare ni Trump yung peace, yung truce, maya-maya nabalitaan, nakita mo sila Cherry, sila Pem, no? Sila princess doon sa Israel. Magkausap kami. Sabi niya, Pastor, yumayanig na naman dito. Ramat Gan, nasa Ramat Gan siya. Oo. Ganun talaga eh. Kaya para bang habang pinapanalangin natin ng Israel, parang nagkakagulo. Sabi ng Panginoon, sa mga alagad na mayroong magpapanggap na tagapagligtas sa mga huling araw. Katulad ni Pastor Apollo Kibuloy. Di ba? Alam naman natin yan. At siya yung nagpakilala na siya yung Jesus sa flesh dito sa Pilipinas. Amen. At iyan ang isa sa mga tandang malapit nang dumating ang Panginoon. Binibigyan ng babala ng Panginoon ang mga alagad niya, kasama tayo, na sa mga huling araw ay maraming magpapanggap na Kristo.
Jesus did emphasize deception as a major sign of the end times. Yung pandaraya. Alam niyo kung ano uso ngayon pandaraya? Yung mga networking, scam. Naku, Diyos ko, bumili nga ako ng panlinis na naman ng kotse na 290. Nadali na naman ako sa Facebook. Kaya sabi ko, hindi na ako bibili ng produkto sa Facebook. Maraming mandaraya ngayon. Makikita mo sa TV, panlinis talaga ng kotse. Ang ganda. Linis-linis. Pag binili mo, parang mukhang Tide lang yung binigay sa'yo. It's a call for discernment, vigilance, and staying rooted in the truth. Church, listen. This is the time that you have to protect your faith in the Lord. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Kailangan kasi kung gusto nyo ng good news, lagi kayong umattend ng church. Dami sa atin pa rin. Late. Diba? Lalo na sa mga members natin. Mamaya natin pag-usapan yan, may bisita. At alam niyo ba kung sino pang mandaraya ang tunay na tinutukoy ng Panginoon is the Antichrist. Amen. Pasalamat ka. Sabi mo sa katabi mo, pasalamat ka. Oo. You are blessed kasi pagdating ng rapture, makakasama ka, hindi na tayo maiiwan sa tribulation period para makita mo yung Antichrist. Amen? Kaya ngayon pa lang, today, secure your salvation through Christ our Lord. Itong mga false prophet, itong false Christ na to ay magpe-perform, sabi niya, magpe-perform ng mga signs and wonders para dayain ang maraming tao. Hallelujah. Sabi po dito ng Bible, ito pa ang gusto, sa ngayon, nakikita natin ang deception. Sobrang daming deception. Kaya mag-stay kayo sa Christ of all ages. No? Okay, masyado nanonood sa mga YouTube kasi madadaya kayo dyan. Kung gusto nyong malinis na aral, puntahan nyo si Amir Sharpati. Mahusay yun. Pero yung iba na, alalay lang muna kayo. Sabi ng Bible, Matthew 24 verse 6, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat, hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. You will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Ako, mapalad ako kasi meron akong connection sa Israel, marami akong kaibigan. Gili is there. Si Pem ngayon na Pilipina. Nakakabalita ako, ano nangyayari dyan? Kahapon magkausap kami ni Pem. Nasa Tel Aviv siya, Ramat Gad. Umalis siya. Nagpunta siya sa ibang kaibigan. Alam mo kung bakit? Nakipagtsikahan kasi wala nang giyera. Oo. Doon sa kanilang plot, doon sa tinitira nila, makikita mo yung Mediterranean, doon sa Galilee. Sabi sa akin ni Pem, Pastor, tingnan mo, may picture. Ang dami ng tao sa Mediterranean, naliligo, nagsuswimming. May nag-jet ski pa. Ano kayo? Diba? Sabi ko nga, punta na tayo sa Israel. I want to go to Israel next year. Sila lang ba mag-i-enjoy? Di ba? Hallelujah. At hindi lang yon, sa ating panahon, nakikita natin ang mga modernong kagamitan. Grabe. Nakita natin yung modern equipment for war. Sobrang ganda. You see, God provided Israel with such powerful defensive system and offensive system. Di ba? Ang liit-liit ng Israel, very small. Pero makita mo, 200 drone, kayang pabagsakin yung at least 90%. Tayo, baka isang drone lang tayo. No? Lalo na kung si Marcos pa. Pasalamat kayo. Alam niyo, meron tayong Iron Dome. We have an Iron Dome here in the Philippines. Diba? Meron tayo nun. Totoo yun. Binili natin sa Israel. During the time ni Duterte, inayos yan. Pero sa panahon ni Marcos, lumabas yun. Siyempre, di ka naman makakabila over the counter ng Iron Dome. Sabi mo, pagbili nga po ng 2 Iron Dome at saka 2 ice cream, walang ganun.
Di ba? You cannot do that. So you have to order Israel, sino sa magaling ang ano, sa Rafael, I think sa Rafael. Oh, one of my friend in Rafael is Yossi Cohen. He used to work there. Alam niyo ba kung ano pangalan nung gumagawa ng mga panggera ng Israel? Ang pangalan, Rafael. Alam mo ibig sabihin ng Rafael? God is the healer. Healer. Bomba ginagawa. O, panggera. Di ba? Sa panahon natin, nakikita natin ang mga kapangyarihan, mga may kapangyarihan katulad ng Amerika, Russia, China, Iran, at Israel. Sasabihin mo, thank you America, kasi pinasabog ng Amerika yung tatlong lugar na kung saan andun yung mga stronghold ng Iran. No? Pero tandaan ninyo, si Amerika sumali lang para maging part ng history. Amen? Kasi tandaan ninyo, ang Lord, lahat ng isasali doon sa war na yon ay inappoint ng Panginoon. Kasama rin tayo. We are appointed to pray for the peace of Jerusalem. Amen? I believe in my heart. Oo. Hallelujah. Praise the Lord. High technology warfare is the next sign of the end times. Israel defense system like Iron Dome and David slings are indeed named with biblical connection. Makita niyo, Iron Dome, David sling. Yung Iron Dome is designed to intercept short-range rockets, while David sling target medium to long-range threats. No? Nakikita natin to na ang Israel, pag kumikilos, may koneksyon sa salita ng Diyos. Di ba? Yung David sling, parang pinakikita niya na si Iran ay Goliath at mananatiling David si Israel. Amen? Anong gagamitin niya? Isang bato lang to kill Goliath. Yun nga, inilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion noong June 13. Ito yung pinaka-most extensive military campaign against Iran to date. At sinabi ko nga sa inyo, na ang ginamit, Israel spent about 200 million pesos. 200 billion pesos or $200 million para lang idepensa. 285 million dollars a day. Per night lang, sa gabi lang. Praise the Lord. Hallelujah. This modern warfare in the Middle East, I believe, align with the end-time prophecies found in the book of Ezekiel, Daniel, and Revelation. Nakakaawa yung mga replacement theology. Hindi sila nagbabasa ng Old Testament. Binabasa lang nila New Testament. Tayo, we read the Old Testament, we read Ezekiel, we read Daniel, we read the Revelation, at lahat pa ng mga propesiya ay pinipilit natin basahin sa lumang tipan. Amen? Sa pag-aaral ng mga kaganapan sa huling araw, bilang Bible prophecy, tayo ay nakatuon sa Israel. Listen, pag pinag-usapan end times, huwag kayong titingin sa Amerika, huwag kayong titingin sa Russia, huwag kayong titingin sa Iran. Focus your eyes to Israel. Amen? Kasi yun ang relo natin. Israel today is our clock. Siya yung relo natin. Kaya gusto ko lahat ng Christ of All Ages member matalino. Yes, we are saved by the Lord Jesus Christ. Pero God is talking about pray for the peace of Jerusalem. Para maging part ka ng blessing ng Lord. Tandaan ninyo, listen church, when you pray for the peace of Jerusalem, you are doing favor to yourself, not to Israel. Amen? Amen ba yun? Akala nyo, pagpipray ko nga ang Israel para magkaroon ng kapayapaan. Hindi. Pinagpipray mo ang Israel para pagpalain ka ng Diyos. Oo, di ba? Praise the Lord. Ayon sa ilang interpretasyon, ang digmaan o tensyon sa rehiyon ay tumutugma sa mga hula. Sabi ko nga, Ezekiel, Daniel, at Revelation. Sa book of Ezekiel, narinig na natin yung Gog and Magog. Pinag-aralan ko ang Gog and Magog. Merong Gog and Magog sa tribulation period. At may Gog and Magog din sa millennial kingdom. Uy! When you speak of Gog from the land of Magog, ang sabi ng mga scholars, ito daw ang Russia.
Oo. Konektado ito sa Turkey, at saka Iran. So, yun nga, mamaya babasahin ko rin sa inyo. According to the scholars, Persian, modern-day Iran is also considered part of this coalition. Hindi also considered. Talagang part siya ng coalition. Siguro sasabihin nyo, Pastor, ipag-pray na lang natin na huwag nang magkagera at sana matapos na. Napag-usapan namin ni Sister Josie Brobio nung isang gabi. Ipag-pray daw na huwag nang maggera. Sasabihin sa'yo ng Lord, umalis ka nga sa harapan ko, Satanas. Oo. You cannot stop the war. Why? Because it is part of the end time prophecy. Oo. Magkakaubusan talaga. Ngayon, pagkasama ka sa tribulation period, yari ka. Amen? While Israel has dealt with the various Iranian-backed group like Hezbollah, Hamas, and Houthis. Sabi nung isang kakilala ko, sinisisi niya ang Israel. Pastor, Israel is the one who first bombed Iran. At si Iran daw sumasagot lang. Sabi ko, walang alam to kasi. Sabi ko, hindi mo alam na ang mga Houthis, ang Hamas, ang Hezbollah ay galamayan ng Iran. Maraming mga Pilipino, huwag kayong magtataka pag pinag-usapan ng Israel at ang gera dito, sinisisi nila ang Israel, sinisisi nila ang Amerika, pinupuri nila ang mga Palestinian, pinupuri nila ang mga Iranian. Lahat ng kaaway ng Israel, pinupuri ng mga walang alam tungkol sa Israel. Amen? Pero ang Christ of all ages, hindi. We know about Israel, at least a little of Israel. At si Iran, he is the one who is orchestrating, funding this war. At ngayon, ang ginawa ng Israel, binomba na si Iran. Niyari na niya lahat yung mga installation na supply ng mga gamit. Diba? Pero anong tanong? Pastor, wala na silang gamit. It is important to know that the biblical prophecy, the ancient regions like Elam and Persia, which are part of the modern-day Iran, connects with the end times. Nung isang araw, pinag-usapan nga namin ni Sister Josie, eto sabi ng Lord sa Elam. Part ito ng Jeremiah 49 verse 35. Sabi dito, this is what the Lord says, this is what the Lord Almighty says. See, I will break the bow of Elam, the mainstay of their might. Saan ba yung Elam? Nasa southwest ng Iran. Pero pinag-aralan ko ang Elam pala, anak ni Shem. He is the son of Shem. Oo. Nagulat ako, no? Kaya pala i-bless din ng Lord si Elam dahil kabahagi siya ng Israel. This prophecy speaks of Elam's destruction and dispersion, and some modern commentators link it to Iran geopolitical role and military ambition. Anyway, pag sinabi mo, narinig nyo yung Elam, ito ay nasa Iran. Bobombahin, dudurugin, sabi ng Bible, wawasakin ko ang Elam. Ang sabi ng Bible, I will set my throne in Elam. Hallelujah. Praise the Lord. Nagulat ako, wow, itatayo, maglalagay ng trono ang Diyos sa Iran? Kailan kaya yun? May idea ba kayo kung kailan ilalagay ang trono sa Iran o sa Elam? Ngayon ba? Ngayon ba? Tribulation period kaya? Walang pakialam ang Lord sa trono niya para sa Elam sa tribulation period. I believe in my heart. Ipopulfill ng Lord ito, mga sinasabi ng Panginoon sa panahon ng millennial kingdom. Amen? Pastor, gaano katagal yun? Pag nag-rapture, 7 years plus 1,000. Ang tanong ko nga isang araw, sa palagay nyo, sino pupunta ng langit dito sa rapture of the church? Di ba sabi nyo, kayo, ilan kayong taon mag-i-stay sa mansyon ng Panginoong Jesucristo sa langit? May nagsabi, pangmatagalan. Pero ang totoo, we will just stay there for 7 years. Amen. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. At ngayon nga, makikita natin, pag binasa niyo yung Book of Esther, yung Elam, which is in the Susa, in Iran, ay doon nangyari yung pong pagpaplano ni Haman
na ubusin ang lahat ng Hudyo doon po sa Persia. Pero hindi nagtagumpay siya dahil siya ang namatay. Siya ang pinatay ng Diyos. At ngayon, yung Hamas, I believe in my heart, itong Hamas kasi ay siya yung Haman, itong si Hamas ay resurrected Haman, I think. Yun ang ano ko. No? At yun nga, yung restoration of fortune, sabi, basahin ko to. In 49 verse 39, 38 ng Jeremiah, ang sabi ng Lord, I will set my throne in Elam and destroy her king and officials, declares the Lord. Yet I will restore the fortunes of Elam in the days to come, declares the Lord. Kailan i-restore? Alam niyo mga kapatid, at the end of these ages, the Lord will restore everything. Amen? I-restore ng Lord so that we will enjoy our life eternally. Praise the Lord. Alam niyo ba, isa pang bigyan ko kayo ng information. Yung Elam, the Elamites, ay present during the time ng Pentecost. Noong panahon ng nabautismuhan o napuspos ng banal na Espiritu ang mga alagad doon po sa Jerusalem, one of the witnesses in that day are the Elamites. Sabi ng Bible, Acts 22:9, Parthians, Medes, and Elamites, resident of Mesopotamia and Judea and Cappadocia, Pontus, and Asia. Itong mga Elamites na ito. Kaya nga, mga kapatid, I believe in my heart, maraming Christians sa Russia ngayon. They are under persecution. And I will ask Sister Josie mamaya, ipag-pray din natin ang Elam. Dahil maraming Christian doon. Oo. Under persecution sila. Today, a group of Hamas, sabi ko nga, is one of the allies of Iran who vowed to annihilate the Jews. Sabi ko dito, Hamas is the resurrected Haman, whose plan is to wipe out the Jewish people, including Tubia, in the face of the earth. But they will not succeed. Amen? Hallelujah. So, yun nga, sabi ng Lord, you will hear wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Sabi ko, alam niyo ba mga kapatid na ang daming, Sister Jo, ang daming nag-repatriate na Pilipino. They left Israel. But ako, sabi ko kay Princess, be like Ruth. Be like Esther. Sabi mo sa mga amo mo, where you go, I will go. Where you die, I will die. Your people will be my people, and your God will be my God. It's an opportunity na sabi ko, ma-experience mo yung war sa Israel. Ngayon, alam nyo, nagpaplanong mamasyal sa Jerusalem. Ano ba yan? Masaya daw doon ngayon. Amen. Kaya nga huwag kayong ma-alarm. Pag kayo ay nakakakita ng gulo, hindi sa Pilipinas, sa Israel. Matuwa kayo dahil malapit nang dumating ang araw ng rapture of the church. Ang sabi ng Bible, the beginning of birth pains. Ito yung mga nakikita natin. Today, together with the Board of Trustees and church leaders, we made the decision to dedicate this special day to pray for the peace of Jerusalem and Israel. In fact, sinendan ko sila Gili, si Charles Shepler, yung mga close sa puso ko, sila Shai, tungkol sa activity natin na ito. And they really appreciate it. Siyempre naman, biro mo, pag pinagpe-pray mo yung bansa nila, hindi ba sila matutuwa? As we are all aware, Israel is currently on the time of war, an event that connects deeply with the end-time prophecy. Gusto kong basahin sa inyo to. Last Tuesday, we learned that the 12-day war between Israel and Iran has ended for the time being, but the end is yet to come. Because while Trump announced the truce noong June 24, nagbatukan pa ang Israel at ang Iran. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ngayon, ay may ceasefire. Di ba? May ceasefire. That's the reason why I call Fem in Ramat Gad. Sabi ko sa kanya, I told her, I want to go to Israel next year.
the war is over for a time being. Miss ko na Israel eh. At sa ngayon may ceasefire, ibig sabihin part pa lang ito ng birth pains. Hindi pa kasi kasali si Gog from the land of Magog. Pag nakita ninyo, if you will hear that Russia, Turkey, and Iran ay nagsasanib puwersa, ayan na. Iyan na po yung hinihintay natin. Yung pong Gog and Magog. The Gog, a Gog from the land of Magog. In the near future, Israel will continue to prosper according to God's divine plan. Listen, church. Ang laki ng ginastos ng Israel ngayon sa giyera. Sobrang gastos, sobrang dami, sobrang naubos, hindi pala naubos, sobrang gastos ng Israel. Bilyon dollars ang ginastos nila. And yet, yung shekel, 15 pa rin ang shekel. The economy is very strong. Di ba? Malakas ang maganda ang ekonomiya ng Israel because I believe in my heart in the near future, Israel will continue to prosper. However, the time will come when United States will no longer be able to stand with Israel. Dadating ang araw, ang Amerika ay hindi natatayo para sa Israel. As prophesied in the book of Ezekiel, a coalition of nations including Russia, Iran, and Turkey will rise against Israel. This will fulfill the prophetic war of Gog and Magog described in Ezekiel chapter 38 and 39. So let us remain watchful and prayerful, knowing that God's word is being fulfilled in our generation. Amen. Hallelujah. Alam niyo habang ginagawa ko itong preaching na ito, tutuwa ako sa Lord. Kasi sa panahon natin, nakikita na natin yung mga sinyales ng mga huling araw. I invited Sister Josie Brobio, the chairperson of Intercessors for Israel, and Mr. Tubia Levy to join us in this momentous occasion. And Christ of all ages will continue to stand with Israel. Shalom to all of us. God bless you. Hallelujah. Tumayo tayong lahat. Tayo mananalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Father, we thank you and praise you. Thank you, Lord, because you call us. You have chosen us, O Lord God, to be part of the people who will pray for the peace of Jerusalem. Hindi namin kailangan hintayin ng October, first Sunday of October. Ngayon pa lang, Lord, we continue to pray. And every day, oh Lord, alam mo yan, every day we pray for the peace of Jerusalem. You know that, Lord, that Christ of all ages, every day in our devotion, we pray for your Israel. We pray for your Jerusalem. Hallelujah. And so today, O Lord, give us wisdom as we pray for the peace of Jerusalem and as we worship you, O God. Thank you, Lord God. We praise you and bring back the glory and honor. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you.